would like to request everyone to rise. Let's pray. Father in heaven, we praise you for who you are. Praise you, God, for you are just, for you are good, for you are kind, for you are love, for you are merciful, for you are gracious, and for you are holy. Lord, before we begin, we ask, oh God, that you send your Holy Spirit to look into our hearts and forgive us of all the things that we have done, we have thought of, and we have spoken that were not pleasing to you. And Lord, thank you so much for this, another opportunity for us to be here to corporately express our love, our devotion for you through dancing, singing, through the instruments, and most especially through learning from you, from the word that we will be hearing, for the instructions that we will be hearing this afternoon. Lord, I pray that what we will learn will not just remain on our heads. I pray, oh Lord, that your word will sink deep in our hearts and permeate and cause a powerful change in our lives. And I pray, oh Lord, for your messenger today, for Pastor John. I pray, oh Lord, that you would bring everything to his remembrance, what he had studied for, and I pray that you would protect him from error, and I pray that your Holy Spirit will powerfully work in and through him, that your word will be preached faithfully and powerfully to each of us. So, Father, we ask that let everything that we will be doing today bring glory to your name alone. In Jesus' name we pray. Amen. Before we begin, let us read Psalm 150. Let me read Psalm 150 for all of us. It says, "Praise the Lord, praise God in his sanctuary, praise him in the mighty heavens, praise him for his acts of power, praise him for his surpassing greatness, praise him with sounding of the trumpet, praise him with the harp and lyre, praise him with tambourine and dancing, praise him with the strings and flute, praise him with the clash of cymbals, praise him with the sounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord." Amen. Praise God. It is indeed fitting to praise the Lord. Kamusta po kayong lahat? Good afternoon po sa ating lahat. Kanina po nung nakaupo po ako doon, naririnig ko po maraming umuubo, mukhang maraming may sakit. So we are praying doon po sa mga kapatid natin na may sakit na hindi po natin kasama ngayon. At nitong mga nakaraang araw, nitong mga nakaraang linggo, ay nakikita rin po natin sa balita yung pong mga kalamidad na naranasan po ng ating bansa, ng Cebu particularly, Lindol, Bagyo. And of course, bilang pamilya, bilang isang church family, nakikiisa din po tayo sa kalungkutan po na nararanasan ng mga kababayan natin. Maari pong yung mga iba po sa atin, may mga kamag-anak na naging biktima din po or nakaranas po nitong mga kalamidad na ito. But then again, as believers, alam po natin na we always have that ultimate reason to rejoice. Despite everything on a personal level, meron din po tayong mga kanya-kanyang storms na nararanasan sa mga buhay natin. But we hold on to the truth that we always have that reason to rejoice in God. And that is the salvation that we have in Him, that we will spend eternity with God. Yun po ang dahilan natin na lagi tayong may kagalakan. Sa Bible study po namin kagabi, si Ninong Freddy po ang nag-share. Isa po dun sa phrase or katotohanan na ilang beses po namin inulit-ulit. Ang sabi po ng lines na yon, ang pag-asa ay hindi pakiramdam. Ang pag-asa ay pagpili na tumingin muli sa Diyos. Tumingin muli sa Kanya, mag-focus sa Kanya,
the person and the finished work of our Lord. Yun po ang pag-asa. Hindi po ito pakiramdam, but resolving to focus on who God is, who He is, and His finished work. The Word says, those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not go weary. They will walk and not be faint. That's why, despite everything na mga nararanasan natin, naririnig natin, meron tayong dahilan para magalak sa ating Panginoon. Sa Kanya tayo mag-focus at manatili tayong nananalangin para sa ating mga kababayan habang nag-rejoice din tayo sa kabutihan ng Lord. He said, be still and know that I am God. So, awitan po natin ang Panginoon at magalak tayo sa kabutihan ng ating Panginoon, sa kagalakan, sa kapayapaan at kalakasan na meron tayo sa ating Panginoon. Let's sing to Him. Yes, O God. We rejoice in you, Lord. Praise you, God. We welcome you in this place, Lord. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong napapagan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Yes, oh God, it's all for you, Lord. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong napapagan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay lang sa Kanya. Once again, let's sing that. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong napapagan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong napapagan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Yes, oh God, ang awit ng pasasalamat ay para lamang sa inyo, Panginoon. Ang awit ng pagsamba ay nararapat pong tanggapin po ninyo, Lord God. Truly, it's all for your glory, Lord God. Lahat po ng aming ginagawa, ng aming inaawit, Panginoon, the reason why we are here, it's all for your glory, Lord God. And Lord, we continue to admit and confess, Lord, our need of you, Lord, our constant need of your grace and mercy, Lord God. Even at this very moment, Panginoon, we acknowledge, Lord, na
Hindi po namin kayang sambahin ka sa aming pong sariling kalakasan, sa aming pong sariling puso, Panginoon. Pero salamat po, Lord God, na nandyan po kayo, Lord. You are our worship leader. Kayo po ang tunay na gumagabay sa puso ng bawat isa, Lord, that we may worship you as we should, in truth and in spirit, Lord. So we come to you humbly, acknowledging your presence, Lord, and your work in our hearts, Lord. Patuloy po kayong kumilos sa puso ng bawat anak po ninyo, Lord, na nagde-desire na mabigyan po kayo ng pagsamba na dapat po namin ibigay sa inyo, ialay sa inyo, Lord God. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain, let your rain fall upon me. Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Touch each heart, Lord. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon. Let's sing that prayer to him. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. So God, let your rain fall upon us, Lord,
in our hearts, Lord God. Truly, you are great and most worthy of praise, Lord. Hayaan niyo po, Lord God, that as we sing this song, once again, maalala po namin who you are, what you've done, Lord God. That we may sing this song, Lord, from hearts overflowing with worship, with adoration of you, Lord. For you're worthy to receive all praises and all glory, O God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, see how great is our God.
the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Salamat po, Lord God. We praise you, we honor you, we give you all the glory and thanksgiving that you deserve. Salamat po, Lord God. Let us remain standing for the reading of the Word of God. Our scripture today is from James chapter 2, verses 1 to 13, New International Version. We will read verses 1 to 12 responsively and verse 13 altogether. Verse 1. My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ must not show favoritism. Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in filthy old clothes also comes in. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, "Here's a good seat for you," but say to the poor man, "You stand there," or "Sit on the floor by my feet," have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? Listen, my dear brothers and sisters. Has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom He promised those who love Him? But you have dishonored the poor. Is it not the rich who are exploiting you? Are they not the ones who are dragging you into court? Are they not the ones who are blaspheming the noble name of Him to whom you belong? If you really keep the royal law found in Scripture, love your neighbor as yourself, you are doing right. But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as lawbreakers. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. For He who said, "You shall not commit adultery," also said, "You shall not murder." If you do not commit adultery, but do commit murder, you have become a lawbreaker. Speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom. Verse 13 altogether. Because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment. This is the word of God. Let us receive it with faith. You may now be seated. Let's pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, pinupuri ka po namin, sinasamba na dakila, Panginoon God. Tunay na karapat-dapat nga po kayong tumanggap ng aming mga pagpupuri, O God. Sapagkat kayo lamang ang Diyos ng mga Diyos, kayo ang Hari ng mga Hari, kayo ang Diyos sa aming mga buhay, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa isang linggo na nagdaan na kami po inyong hinatagpo, sinamahan sa lahat po ng mga aming ginawa, pinuntahan, O God. Salamat, patuloy na nariyan ka, nag-iingat sa amin, Panginoon, O God. At inaalala rin namin, Panginoon, ang aming mga kababayan sa Pilipinas, especially sa Cebu, Lord, at sa iba pong bayan na tinamaan po ng bagyo, O God. Alam po namin na nakikita mo rin po ang kanilang kalalagayan, O God. At kayo po ang patuloy na magbibigay, na mag-provide sa lahat po ng kanilang pangailangan, magko-comfort din, Panginoon, sa mga kababayan namin na nawalan ng kanilang mahal sa buhay, O God. Maraming salamat dahil kayo ang Diyos na lagi naming malalapitan at matatawagan sa anumang oras, O God. Hapon din po ito, Lord, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng presence of mind sa pakikinig po na yung salita, O God. Nawa ang lahat po ng aming matututunan, may apply po namin sa aming buhay upang mas lalo kaming lumago sa aming pananampalataya, O God. At Lord, tulungan mo po ako, God, at nawa ang lahat ng mga salita na aking sasabihin ay nagmumula po sa inyo, O God. Maraming salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po, muli po ay isang belated happy second anniversary sa atin at praise God po na 2 years na ang ating actions. Muli po palakpakan natin ang ating Panginoon
sa kanyang kabutihan, katapatan, at maraming salamat sa lahat ng mga kapatiran natin na nagtulong-tulong para maidaos natin at maging successful po ang ating celebration last Friday. So alam na po ng Panginoon, hindi niya po nawawalang bahala or walang kabuluhan ang lahat ng ating mga ginagawa. At kagaya po ng ating tema, let us grow and serve together, at mas lalo pa tayong lumago at mag-serve din tayo kung ano man po yung mga ministries na may nakikita natin na meron pang mga kakulangan, pwede po tayong mag-involve sa lahat po ng mga yan. At willing po ang mga ministers natin, mga ministries na i-accept po kayo. And also, at sama-sama tayong lalago sa ating pananampalataya. At ngayon ay nagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral sa James. So last month ay nakita natin sa James chapter 1 kung paanong sa verses 1 to 18 na nagdinil ni James kung paano tayo ay dumadaan ng mga iba't ibang mga pagsubok. Diba? So, sabi nga sa James 1:2-4, at consider it pure joy, my dear brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Yan. So, lahat tayo talagang nakakaranas ng mga pagsubok. Kagaya nga ng mga kababayan din natin sa Cebu or sa Pilipinas. Tayo rin siguro dito nakakaranas tayo ng iba't ibang pagsubok. Pero yung pala ay nakakapagpatatag at nakakapagpalakas sa ating pananampalataya. And then yung second part from 19 to 27, nakita rin natin kung paano, ano ba yung tunay na religion. Ito yung mga tao, ito yung talagang kumakalinga at tumitingin sa mga mahihirap, especially sa mga widows, ganyan. And also, nalaman natin that yung mga naririnig natin, dapat ina-apply natin sa ating mga buhay. Hindi yung naririnig lang natin, tapos tumitigil na doon. We should be hearing and doing yung word ng ating Panginoon. At makita natin doon yung tunay natin na obedience sa ating Panginoon. At ngayon, magpapatuloy tayo sa ating lesson. It is starting sa verses 1 to 13, kagaya na binasa natin sa chapter 2. Ang title ay The Favoritism Trap. At ngayon ay nasa series tayo ng Kingdom Wisdom ngayong buwan ng Nobyembre. At kasama pa nito sa ating Kingdom Living in the Real World series. So, sino na po nakakita sa inyo ng trap? Ayan, mga mouse trap or mga patibong, ganyan. Siyempre, minsan yung trap is sometimes hidden yan. Hindi natin nakikita at hindi alam natin na na-trap na pala tayo doon. O kaya yung sa gubat, minsan may mga trap din. Kaya nga natatago yun, hidden yan. So, maaari na hindi natin alam, andito na pala tayo at hindi na tayo makawala doon sa trap na iyon. So, today, James is going to warn us about one of the most subtle and pervasive, spiritually dangerous traps in the life of a believer. So ngayon, ay isa sa mga trap na ituturo sa atin ni James sa hapon na ito. Yan. It is not a trap of scandalous public sin. Hindi naman ito yung trap na yung mga scandalous or public sin. It's the trap that we walk into with a smile in our face, parang hindi natin alam na doon tayo, pero somehow, lumalakad pala tayo na trap na to sa bagay na ito. Often, without a second thought. So, James calls it yung favoritism trap. So, the sin of favoritism is a sin that is often overlooked. Ito yung mga bagay na na-overlook natin. Kasi hindi nga natin alam na baka meron nga tayo noon. So, ayan. Favoritism. So we are living in a very partial world. So lahat tayo may mga favorite. Of course, no? Meron tayong favorite food, banks, restaurants, dress, music, car, o kaya may mga favorite actors or mga actors, mga movies. May mga iba-iba tayong mga paborito. O kaya sa school, meron tayong favorite teacher, favorite subject, sports, or meron tayong mga favorite place na pinupuntahan natin, parang balik tayo ng balik doon. So, favoritism has crept into us so much that even for dealing with people, we have favorites. So even sa mga pag-deal pala natin sa mga tao, meron tayong mga favorite. We tend to put everyone in some kind of position. Merong higher or merong lower, merong first favorite, merong second favorite, mga ganyan. So hindi natin alam meron tayong mga ganong favoritism. So hindi ko alam kung merong choosy kayo sa mga pagdating sa iba't ibang bagay. Kasi siyempre, di ba, merong
ngayon bawa sa araw ito, pinili ko ano yung favorite kong isusuot ngayon kasi special day ngayon dahil hindi ako yung normal na attendee. Kailangan magsuot ako ng medyo maayos. So, pinili ko yung ano ba yung maganda ng babagay. So, sa pagpili ng medyas, simula doon, sapatos, di ba parang mayroong, ito siguro gusto ko to dahil mas comfortable, ganyan. So, may mga bagay tayo na ganyan. So, but when it comes to people, ang problema natin ay meron ba tayong favoritism? Ayan. So, think back. So, isipin lang natin noon, naging subject or object ba kayo ng partiality? Perhaps sa inyong mga magulang, kayo yung favorite. Sino dito yung solong anak? So, for sure, kayo na yung favorite ng inyong mga magulang, no? Or maybe yung teacher. Sino yung teacher's pet? Yung laging inuutusan, tagaburan ng erase ng blackboard, o tagasulat, o yung mga time noon, di ba, uso pa yun, o yung teacher's pet yun, o kaya laging ganyan. O kaya yung boss mo, sino yung favorite ng boss mo? Ayan, parang pagka promoted ka na agad, kahit wala ka pang ginagawa, ayan. So because of your special relationship with a superior, you got promotions when another was just as qualified. So kahit na merong mas qualified, dahil ikaw yung mas favorite ng boss, yun yung na-promote. Or perhaps you have never been the favored one. Pero meron din naman, you have been also the object of discrimination. Ikaw yung hindi favorite. Sino yung hindi favorite dito? Si Melvin. Hindi siya favorite, no? Kausapin nyo naman si Melvin, gawin naman natin siyang favorite. Ayan. So, paminsan, lapitan nyo din siya, no? Kasi baka nga naman napifeel niya, hindi ako kinakausap ng mga tao sa Acts Church, ha? Kaya na-feel niya hindi siya favorite. Ayan. Perhaps it was for how you look, dahil siguro sa iyong itsura, ayan, sa iyong height, sa weight, sa complexion, ayan. Or maybe na-discriminate tayo dahil sa ating educational background, ito lang yung natapos natin, o kaya hindi tayo nakapagtapos, or we have been discriminated dahil sa ating sa race, tayo siguro isa din sa mga na-experience natin dito bilang mga OFW na nagkakaroon tayo ng racial discrimination. Hindi tayo mas pinapaboran. O siyempre, yung mga local dapat, wala namang problema. Pero pagdating sa ibang expat, minsan nadi-discriminate din tayo, no? And also, maybe we are being discriminated by our gender. Dapat mga lalaki lang yung nasa ganitong posisyon. Dapat yung mga babae, hindi, mga assistant lang sila, mga ganyan. O kaya by our age, kailangan sobrang tanda na yan, hindi na yung makakapagtrabaho. Okay, mabata-bata pa yun, wala pa yung alam. Di ba? Masan mga ganun yung mga discrimination. So, iba-iba yung mga discrimination. Yung may mga unfairness tayo na nakita, individual sa family, parang sa mga kapatid, gusto talaga yan, no? Lalo na pag madami, merong mas napapaboran o merong nakikita, especially siguro sa tatlong mga kapatid, yung middle child, parang siya yung hindi nag-exist, hindi siya favorite. Parang gano'n, So, ang turo ni James sa atin ay we should not make distinctions on people. So, we must treat everyone equally. At yan ang ituturo sa atin ni James at ng ating Panginoon sa hapon ito. And hopefully, kung meron man sa kalagitnaan natin dito na hindi nyo pa nakakausap or nami-meet sa loob ng 2 taon natin dito sa Acts Church, siguro by this time, it's about time na i-approach, lapitan nyo yung tao na yon. Baka sabihin niya, hindi nga ako favorite dito. No? Parang ayoko na nga mag-church dahil hindi naman ako pinapansin. Parang gano'n. So, hopefully, i-break natin yon sa ating kalagitnaan. Hindi lang dahil sa sermon na ito, hanggang sa mga susunod pa na mga panahon. At ayaw natin doon sa dito sa Acts Church na merong naiiwan, na left behind. So, gusto natin pantay-pantay yung tingin natin sa bawat isa sa atin. Ayan. So, yun po ang ating introduction. And nakita natin yung sa translations na binasa natin, yung favoritism sa NIV and NRSV. Sa ESV, ang ginamit dito ay the word na partiality. Yan. And sa King James, ito naman ay respect of persons. Or sa NASB, ito ay personal favoritism. Kasi personal talaga yun, may personal favoritism tayo. Nagaling ito sa Greek word na prosopolepsia, ayan, which is partiality. Kung titingnan natin yung ibig sabihin ng English word na partial, ang tatlo ang definition dito ay, una is of or relating to a part rather than the whole, not general or total. Pangalawa, it is inclined to favor one party
more than the other, yun yung partial, or biased. And then pangatlo, it is markedly fond of someone or something. Kung baga, may fond ka dun sa isang bagay na yun or sa something. At itong Greek word na to, yung prosopolempsia, galing to sa dalawang word, yung prosopon, which is face, or yung atlambano is to receive. That is to accept a person you know or favor, yung talagang ina-accept siya, or lifting up of someone's face. Parang siya yung talagang pinapaboran mo. Ayan. So yun yung ang ibig sabihin ng Greek word na prosopolempsia, which is sa salitang Griego ay favoritism or partiality ang ibig sabihin. So, ano naman yung definition na ng favoritism? Ito. Siyempre, marami namang iba't ibang definition, pero ito yung nakita ko na nag-fit sa ating sermon. Sabi ito ay, it is a preferential attitude and treatment of a person or group over another having equal claims and rights. So, meron kang pinapaboran kahit na equal, parang pare-pares naman yung kanilang qualifications or ganyan, pero meron kang mas pinaboran. It is unjustified partiality, treating one person better than another person because for some reason or another, you prefer them. Yun nga, may preference. Sometimes naman talaga meron tayong mga preferences. Gusto mo lang talaga siya na sa tingin mo, mas kaya niyang gawin yung bagay ito or mas at ease ka na sa kanya. Kaya may preference din tayo. Wala namang problema sa ganun. Kaya ang problema talaga kapag masyado mo na siyang pinaboran against dun sa ibang tao na equal naman sila. Parang ganun. So, yet, we all fall into the net of favoritism because of person's looks, profession, possessions, lifestyle, education, money, position, fame, and etc. Sometimes kasi nagiging factor yon yung kanilang profession or yung kanilang mga possession. Ay, mayaman ito, dito tayo para baka pag Pasko, regaluhan tayo nito. O mga ganyan. So, nagiging ganun ang ating tendency. And hopefully, mawala yun sa ating kalagitnaan. So, ano naman yung mga other terms ng favoritism? Una, it is yung bias. No? So, naririnig natin ito. Meron tayong mga biases. Parang wala pang ginawa. Siya na yung pinili mo kasi bias ka talaga sa kanya. So, it is a bent tendency, an inclination of temperament or outlook, especially a personal and sometimes unreasoned judgment or prejudice. Pangalawa is yun nga yung discrimination, yung nadi-discriminate tayo because it's based on our status, mga ganyan, or ating appearance, so yun yung discrimination. It is the act or practice or an instance of discriminating categorically rather than individually. Prejudice or prejudicial outlook, action, or treatment. And yung pangatlong term is yung prejudice. From the Greek, from the word pre plus judge, it's preconceived judgment or opinion, an adverse opinion or leaning formed without just grounds or before sufficient knowledge, an irrational attitude of hostility directed against an individual, a group, a race, or their supposed characteristics. So ito yung mga other terms ng favoritism. Sa mga contest din, meron na talagang pinapaboran kahit na alam na nila kung sino yung mananalo dahil favored siya or meron siyang connection doon sa mga judges. Parang ganun. So may bias na agad o na-discriminate na yung ibang mga kasali. So parang ganun yung favoritism. And ano yung mga types ng favoritism? Una, yung nepotism and cryonism. So yung nepotism, in business, it is hiring family members regardless of qualification. Of course, kung family business naman, wala nang problema dahil talagang family members yung i-hire nila. Pero siguro kung corporate yun, at mas papaboran yung pamilya, talaga yung relatives, no? And then yung cryonism naman, it is hiring friends regardless of qualification. Siyempre, mas yung barkada mo, siya talaga yung i-hire mo o kaya yung mas malapit sa'yo o yung mga kaibigan mo. Yun yung sa cryonism. Pangalawa naman is gender bias. Ito based on our gender. Believing that one gender is better than the other, treating the other gender poorly. Ayan, so yun yung pangalawang types ng favoritism. Pangatlo is ageism. Treating someone different because of their age. Usually, the very young and or the very old. So, natin yan. So, mas pinapaboran yung siguro yung mga middle age kaysa doon sa mga old age. Pero praise God din doon sa I don't know kung saan yun, no?
ang bansa na nag-hire pa rin sila ng kahit ng mga senior citizens na mga crew sa kanilang mga restaurant. So okay din naman yon. And lastly, yung racism. Ito nga yung racial discrimination. Treating one race different than others, usually preferring one's own race to others. Kaya wag na tayo magreklamo kung halimbawa mas pabor yung mga lokal dito, no? Kasi syempre mas papaboran talaga nila kasi nandito sila, bansa nila ito, no? Mas magreklamo tayo kung sa Pilipinas tayo yung nakakawawa ng kapwa Pilipino, no? Pero dito bilang mga nagtatrabaho tayo bilang OFW, iaan natin na yung mga local tumanggap sila ng mas malaking favor kaysa sa atin. Walang problema doon. Hindi naman siguro racism. They are protecting lang yung kanilang mga nationals. So, yun ang mga types ng favoritism. So, ano naman yung mga examples ng favoritism na makita natin sa Bible? There are many examples, pero ito lang few examples. Una, yung favoritism of Isaac and Rebecca. Yan. Very famous to, no? Si Isaac, sinong pinaboran niya? Si Esau, no? Kasi gusto niya yung game, no? Yung wild games. At kinain niya yun, no? Kaysa kay, sinong kakambal niya? Si Jacob. Ay, parang nakaka-relate ako dito sa Esau and Jacob na ito, no? Si Rebecca naman, mas favored naman sa kanya si Jacob, no? So maybe because sabi nga dun sa verses, Rebecca loved Jacob. Ayan. So wala namang explanation. Siguro quiet itong si Jacob. Kumbaga hindi siya kagaya ni Esau na si Esau talagang outgoing siya, lagi siyang nasa labas, nag-hunting siya, ganyan. And siguro yun din yung personality ni Isaac, kaya ganyan. And of course, dahil sa favoritism, may mga consequences din. And alam na natin yung consequences. At lumayo si Jacob. So, pangalawang example naman is Jacob's favoritism for Rachel over Leah. So, alam din naman natin, of course, dapat lang din naman dahil si Rachel, pinagtrabahuhan naman ni Jacob para mapasa kanya. Kaya merong favoritism doon. Pero ano naman doon, naging alam na pareha naman siyang asawa yan. So kaya pero meron sa talagang inclination. Mas gusto talaga ni Jacob si Rachel over Leah. And then next, yan sa mga anak na. So si Jacob may favoritism din. Favorite niya si Joseph Melvin. Ayan, favorite ka na. Okay, so alam natin yung story about kung paano nakipakita yung favoritism ni Jacob over Joseph. Binigyan niya ng ornate robe, no? Ng robe. At syempre, yung mga kapatid ni Joseph nagplot na kailangan. Ang gusto niya, una patayin, pero pinadala na lang nila sa sa Egypt. So, alam niyo yung story nun. So, talagang nangyayari yan, no? So, sa family, meron din mga nakaka-experience siguro ng favoritism sa mga magkakapatid, ganyan. At yung iba, syempre, kapag hindi tama, no, yung pagtingin natin o hindi pantay-pantay, yun na, doon na nagsisimula yung problema. Next, yung the early church and the Hellenistic widows. So, sa Acts, makikita natin yan, no, yung mga Hellenistic mga Hellenist, no, yung mga Greek speaking. So, parang feeling nila ay hindi sila napapaboran pagdating doon sa food distribution kaysa doon sa mga Hebraic o mga Aramaic speaking. Sila yung mas napapaboran pagdating sa distribution ng food. And then yung Peter's hypocrisy at Antioch. No, nung una, kumakain siya doon sa mga uncircumcised. And then nung dumating yung mga circumcised o mga leaders from Jerusalem, umalis siya bigla. Parang diniscriminate na yung mga yon. So yun yung mga examples ng ating nakikita about favoritism. So, ngayon, ito naman yung ating outline sa ating lesson. So, una, favoritism is forbidden in Christ's church. Pangalawa, favoritism is contrary to Christ and to God. Pangatlo is favoritism reveals an evil heart. Then, favoritism ignores God's election. Favoritism forgets the oppression by the rich. And lastly, favoritism violates the law of love. So ito yung titingnan natin dun sa 13 verses na binasa natin kanina. So una, favoritism is forbidden in Christ's church. So sa mga verses, sa verse 1, sabi dito ay, my brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ, must not show favoritism. So sa NIV ang sinabi. Sa ESV, ganito yung sinabi, my brothers, show no partiality as you hold the faith in our Lord Jesus Christ,
the Lord of glory. And sa Amplified, ito nang sinabi, maganda rin ang sinabi sa Amplified. My fellow believers, do not practice your faith in our glorious Lord Jesus Christ with an attitude of partiality. So toward people, show no favoritism, no prejudice, and no snobbery. So wag tayong masyadong snob sa mga kapatid natin, ha? So dapat tayo nagpapansin-pansinan dito. Mamaya dun sa table doon, dapat iba nang nakaupo. Dapat iba na yung kausap niyo sa pagpila. Ayan, so para mas maganda na nagkaka-inggit. Baka mamaya dito, no, siyempre, no, baka mamaya ang kilala natin sa Acts Church, half pa lang, o kaya 30% or 25%. It's about time na i-approach naman natin yung ating mga kapatid, especially yung mga bago, no? So maganda yun. Huwag yung kayo-kayo lang, hindi na kayo nagkasawaan. So kailangan iba din ang ating nakakasalamuha. So ano yung makikita natin sa point na ito? James simply forbids favoritism. So ito yung prohibition. So pinaprohibit niya yung favoritism sa loob ng iglesia, sa church. So dapat wala tayong favoritism dito. Okay? Kanyang favoritism is absolutely prohibited, forbidden in the life of the church. Congregations of Christians must show the total equality of all human beings before the law of God and before the cross of Christ. The law of God and the human cross of Christ are great levelers of human beings. So, we must not show favoritism dito sa ating kapulungan, sa ating mga gatherings, sa rivers or doon sa Hope or even doon sa sahuran. So dapat lahat tayo pantay-pantay, no, wala tayong mas pinapaboran. Because favoritism makes distinctions where there is to be no distinction. So yun nga ang nangyayari, no, dapat wala namang distinction. So lahat tayo ay pantay-pantay. And in sa New Testament, yan ay palaging itinuturo. Makita natin sa Colossians 3:11. Sabi ito, there is no distinction between Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian and Scythian, slave and free man, but Christ is all and in all. So nakita natin, Christ is all and in all. Para sa lahat. At hindi nga niya dinidiscriminate yung mga iba eh. Lahat kinakausap niya, walang problema sa kanya. So dapat ganun din tayo dito sa loob ng ating church. And of course, hindi lang sa loob, sa labas din ng church. Sa Galatians 2:28, ganun din ang sinabi, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. So lahat tayo, iisa tayo, pare-pares tayo, pantay-pantay tayo sa ating Panginoong Diyos. Walang nakakalamang, walang nakakaangat, walang maganda, walang pangit, walang matangkad, walang maliit, walang matanda, walang bata, walang babae, walang lalaki. Pare-parehas tayo sa ating Panginoon. Kaya hindi dapat tayo nagpapakita ng favoritism. So ano yung example na makita natin dito, no? So ito, sabi nga doon sa cartoon, sabi doon nung usher, mga hello mga ushers, kumusta naman kayo diyan? So I'm sure wala naman tayong ganito, hindi naman tayo dinadalaw ng mga senator dito, kaya no, sabi niya, the sanctuary is right here, right this way, senator. Tapos may dumating na isa din, parang hello, is there anyone here? Parang hindi siya pinapansin. So parang, example lang to, no? Si James, no? Pangalawa siya kay Jesus Christ, no? Sabi nga sa mga commentary na magaling mag-illustrate. Marami siyang, mga illustrations na pinapakita. At makikita pa din natin sa mga susunod na mga chapters, especially sa chapter 3, na yung tongues, no? Papakita, illustrate din niya. So ito yung illustration naman ni James na example natin sa ating text na favoritism. Sa verse 2, sabi, suppose, so it's a supposition lang, assuming na merong isang lalaki, a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in filthy old clothes also comes in. So, sino po ba dyan yung naka-gold ring? Yung medyo talagang nag-bling, si Mr. Bling Bling dumating dyan, no? Tapos talagang wala naman sigurong na pinaboran yung ating mga gatekeepers na talagang maganda yung suot ni brother or ni sister, saka yung bigyan natin ng magandang pwesto. Parang ganon. For sure, lahat naman tayo may favorite seat na. Kami laging dito nakaupo. Kaya parang alam na, hindi na nag-a-apply, no? Pero lang naman to, example, no? For maybe ma-experience natin to sa ibang church or pag wala na tayo dito sa Acts Church. And then may dumating din na
parang yung sira-sira yung mga damit or yung parang nakapambahay lang o nakapantulog na padaan lang, mag-church ba yan? Parang ang suot niya hindi naman nakapang-church, no? Pero ito yung sasabi niya na example dito, no? Suppose a man comes into our meeting na ang suot niya ay naka-Gucci, naka-LV, mga bag, mamahalin, parang siya talaga yung pinapaboran. So, example yan ng nagpapakita ng favoritism. Kasi sa verse 3 to 4, ganito, if you show special attention to the man wearing fine clothes and say, here's a good seat for you, but say to the poor man, you stand there or sit on the floor by my feet, have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? Diba? So, kapag mas pinabura natin ang tao dahil sa kanyang physical appearance, diniscriminate na natin yon. So, pinakita na natin yung favoritism sa kanya. At yun nga yung pinoprohibit or pinagbabawal ni James sa kanyang itinuturo dito. And of course, siguro nung time na rin na yun sa mga gathering nila, no, sa mga churches, mga synagogues, o sa mga house churches, marami rin siguro mga mayayaman no na dumadalo rin. At kumbaga siguro nakikita nila na yung kustura nila o yung mga alahas nila ay sobra-sobra din. At maaari na sila talaga yung mas pinapabura ng mga guides or mga ushers doon sa kanilang gathering. And yun ang kanyang pinagbabawal. So yun, favoritism is forbidden in the church. So pangalawang point natin is favoritism is contrary to Christ and to God. So bakit? Una, God is impartial. Tingnan natin isa-isa yan. Pangalawa, Jesus is not a respecter of persons. Pangatlo, Christ is the perfect image of God. So tingnan natin yung God is impartial. God is absolutely and totally impartial in dealing with people. So ang ating Panginoon talaga ay impartial siya, wala siyang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Kumbaga, pantay-pantay ang tingin niya. God is totally impartial in dealing with people. Nakita natin yan sa Romans 2:11. Sabi mo muna sa verse 9, there will be trouble and distress for every human being who does evil, first to the Jew, then for the Gentile, but glory, honor, and peace for everyone who does good, first to the Jew, then for the Gentile. At sa verse 11, for God does not show favoritism. So nakita dito na hindi talaga nagpapakita ng favoritism ang ating Panginoon. Sa Deuteronomy 10:17, ganito rin sinabi, for the Lord your God is God of gods and the Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who shows no partiality and accepts no bribe. So nakita natin ang ating Panginoon, siya yung Lord of Lords, yan, King of Kings, God of Gods. Hindi siya nagpapakita ng partiality at hindi siya tumatanggap ng mga bribes or mga suhol. So ganun. Kaya God is impartial. And we see that God is impartial in offering salvation. Sa Acts 10:34-35 sabi, then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism but accepts from every nation the one who fears Him and does what is right. So nakita natin, God is also impartial in offering salvation. So He accepts every nation, every tongue, every language. Tinatanggap niya, basta tama yung heart. But accepts from every nation the one who fears Him and does what is right. Pangalawa, God is also impartial in judgment. Sa 2 Chronicles 19:7, sabi dito ay, judge carefully, for with the Lord our God, there is no injustice or partiality or bribery. So even in judgment, ang Panginoon, wala siyang favoritism. Sa Colossians 3:25, anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism. So pagdating sa judgment, wala ding favoritism ang ating Panginoon. Pangatlo, God is impartial with regard to man's social status. Sa pagdating sa mga social status natin, wala ring favoritism ang ating Panginoon. Sa Ephesians 6:9, sabi ito, and masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that He who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with Him. God doesn't have greater preference for a manager or a worker, a prime minister or a servant, the landlord or the maid. He treats people from every society, culture, and status equally. So nakita natin dito, no, kahit manager ka pa, ikaw yung may-ari ng kumpanya, wala yan sa ating Panginoon. Pantay-pantay ang tingin niya sa atin. Kaya dapat ganun din ang pagtrato natin sa ating kapwa. Yun ang ine-expect ng ating Panginoon sa atin.
Walang partiality. So God is also impartial in disciplining sin. Sabi sa 1 Timothy 5:20-21, but those elders who are sinning, you are to reprove before everyone so that the others may take warning. I charge you in the sight of God and Christ Jesus and the elect angels to keep these instructions without partiality and to do nothing out of favoritism. God is impartial when it comes to punishing sin, be it an elder, pastor, believer, or unbeliever. So pantay-pantayan, kahit pastor, elder, SG leader ka, kung kailangan i-disiplina, i-disiplina. Walang partiality sa ating Panginoon. At dapat pinapakita din natin yan dito. And lastly, God is impartial in His demands from men, in particular sa holiness. Sa 1 Peter 1:15-17, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do, for it is written, be holy because I am holy. Since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. So sa ating pamumuhay din, dapat at ito ay pinapakita din ng ating Panginoon, hindi siya tumitingin sa kung sino tayo sa status natin. Ang titignan niya, ano ba yung klase ng pamumuhay tayo? Holiness ba o hindi? So dapat yun ang ating ipinapakita din sa ating Panginoon. So yun, God is impartial. So God expects us to be impartial also. Pangalawa, Jesus is not a respecter of persons. So, Jesus was absolutely no respecter of persons. He was completely impartial and showed no favoritism based on a person's socioeconomic status, political power, race, or gender. So, He treated everyone the same, from outcast lepers, immoral prostitutes, to the rich young ruler, and to the Roman centurion. Kumbaga itong mga tao nito, even the Samaritan, no, yung sa well, parang wala siyang tinatangi. Kumbaga ang ating Panginoong Jesus, lahat yun ay parang pinapakitunguhan niya. Kaya nga, ang ganda din nung inawit natin kanina, no? Sabi doon, I want to care for others like Jesus cares for me, di ba? So, kung paano dapat tayo ay tiningnan ng ating Panginoon, ganoon din tayo sa ating kapwa. Wala yung titingnan natin based dun sa kanilang social status. Ito, mahirap to, wag natin ito pakisamahan. O ito, hindi ito nakagraduate, wag natin itong pakisamahan. Hindi ganon. So, dapat pantay-pantay ang ating pagtingin. So, the only thing that mattered to Jesus was the condition of a person's heart. So, ang tinitingnan lang talaga niya ay yung puso ng mga tao, yung puso natin. He dealt kindly and respectfully with anyone who approached Him with humility, recognizing their own sinfulness and spiritual need. So, kumbaga, lumapit tayo with humility, titingnan yun ng ating Panginoon. Yung puso natin, yun ang kanyang tinitingnan. Hindi kung ano yung status natin sa ating buhay. Kaya wag tayong malungkot kung ito lang tayo, ganyan tayo, or ito lang narating natin. Walang problema yon sa ating Panginoon. Pwede tayong lumapit sa Kanya. Kagaya ng mga lepers, mga immoral prostitutes, even nga yung Samaritan dun sa di ba, sa well, kinausap niya. Kahit nga, di ba, yung rich young ruler and then yung centurion na may mga matataas din posisyon. So, walang problema yan sa ating Panginoon. And Christ is the perfect image of God. So, dahil siya ay perfect image of God, Jesus Christ is the perfect image of God who shows no favoritism. His impartiality was so undeniable that even His enemies acknowledged it, trying to use His integrity against Him by flattering Him for being unmoved by a person's status. Ito yung example dito yung sa yung sa tax, no, sa Matthew 22:15-16. Sabi ito, then the Pharisees went out and laid plans to trap Him in His words. They sent their disciples to Him along with Herodians. Sabi niya, Teacher, we know that you are a man of integrity and that you teach the way of truth in accordance with God's word. You are not swayed by men since you pay no attention to who they are. So, di ba parang hindi talaga siya titingnan yung status ng mga tao. Tell us, is it right to pay taxes to Caesar or not? So, parang gano'n, no? Ang ating Panginoon ay hindi sway doon sa status ng He's not unmoved sa status ng mga tao. So, He had literally no fear at all people. That's exactly yung ating Panginoon. And Jesus is the perfect reflection of our Almighty God. Kaya makita natin dito yung favoritism
ay contrary siya sa ating Panginoon at kay Jesus Christ. So pangatlong point natin, favoritism reveals an evil heart. So ito na. Sa James 2:3-4, tingnan natin dito ay, if you show special attention to the man wearing fine clothes and say, here's a good seat for you, but say to the poor man, you stand there or sit on the floor by my feet. Sa verse 4, have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? So, kapag tayo ay nagbigay ng pabor doon sa tao na yon na may magandang kasuotan o kaya ay at hindi naman natin pinaboran yung parang poor man lang, tayo talagang nagbigay ng discrimination sa mga yan. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi naman sinasabi ni James na halimbawa, meron pumasok sa atin, elderly, matanda na talaga, tapos isa medyo bata-bata pa. Alangan namang hindi mo naman bigyan ng special attention yung matanda na yun na nangangailangan ng tulong. So, manifestation of love yun, hindi favoritism yun. Baka hindi nyo nagawin yun. Yung pag may mga special needs tayo na mga kapatid dito na kailangan natin silang unahin, baka hindi nyo nagawin yun dahil ang iniisip nyo, baka naman pakita ko ng favoritism dito. Hindi ibig sabihin favoritism yun. Showing of love yun sa kanila. Tapos yung mga kabataan na malalakas pa, sa pa yung aalalayan mo, parang mali naman yata yun. So, may kailangan may wisdom din, may discernment doon. So, hindi yun discrimination, hindi yun favoritism. So, okay lang yun na unahin natin yung mga kapatiran natin na may mga elderly din na may special needs. So, showing favoritism reflects an evil heart. Kasi it exposes a heart that operates on worldly, selfish values, greed, status, rather than the one on God's value system. So, parang kung titingnan din natin yung translation ng evil thoughts na yun, or yung judges with evil thoughts, parang mga worldly heart, divided heart, or double-minded heart. Kumbaga, hindi tama yung puso natin, kaya natin sila pinapaboran. Kasi nga may inclination tayo sa kanila. Parang gusto natin sila, paboran natin to kasi for sure kapag nangailangan tayo ng pabor, madali tayong makakalapit sa kanila. So, yun yung pag-discriminate sa kanila. So, it exposes yung worldly and selfish values. And then it contradicts the impartial character of God and distorts the message of the gospel which labels all people at the foot of the cross. Kumbaga, it distorts din yung character ng ating Panginoon. And of course, pagdating din sa gospel sharing, sa pag-preach natin sa gospel, wala ding favoritism, wala ding siya na lang yung share ko. Baka pag naging Christian, maging okay kami, baka may pabor din. So, dapat hindi ganon. Dapat wala din tayong favoritism sa ating tao na sharean. Lahat, dapat sineshare natin. Pantay-pantay lang. So, favoritism, it transforms the believers into a corrupt judge. So, nagiging corrupt judge tayo who issues verdicts of worth based on external evil thoughts rather than seeing people as God sees them. So, showing favoritism reflects an evil heart and it reveals a judgmental heart. Diba? It reveals, we judges with evil thoughts. Parang may wrong motive na tayo ng pag-judge sa Kanya. So when you show favoritism, you put yourself in the place of God. You are judging things about people that have no business that you have no business judging. You have set yourself as a judge of people's worth. Kumbaga hindi naman tayo ang judge, wag na natin silang i-judge, no? Kumbaga kumbaga tama yun sa sabi nga ni Samuel, no, yung ang tao talaga tumitingin tayo sa outward appearance, pero ang Panginoon tumitingin talaga siya sa puso, sa kalooban natin. Kaya dapat hindi natin sila dinadjudge ang ating kapwa based on the externals, kung ano yung nakikita natin. And lahat tayo naman, we are created in the image of God. Kaya bakit natin sila i-judge kung hindi matangos ang ilong o hindi maganda yung kanyang kulay, di ba? Wala tayong karapatan na mag-judge sa kapwa. Kasi parang iniinsulto naman natin ng ating Panginoon na nag-create sa bawat isa sa atin. Okay? So, dapat natin sila ginajudge. So, Romans 14:13 sabi, let us not therefore judge one another anymore, but judge this rather, that no man put a stumbling block or occasion to fall in his brother's way. So, dapat yun lang yung ating. So, dapat hindi na tayo nagja-judge sa ating kapwa. So, point number 4.
Favoritism ignores God's election. Sa James 2:5, sabi ito, listen, my dear brothers and sisters, has not God chosen those? So yung has God, not God chosen, ito yung sa doctrine of election. So pinili niya yung mga poor. Ayan. So, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom He promised those who love Him? So this goes the election of God. The Bible teaches election that God chose people before the foundation of the world, before they were born or had done anything good or bad, in order that His purpose in election might stand, not by works, but by Him who calls. God chooses and He delights in choosing the poor. So talagang may pinipili din naman ng ating and He delights in choosing the poor. Sa 1 Corinthians 1:26-29, sabi ito, brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and despised things, and the despised things, and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. So nakita natin ito na pinili niya yung mga weak, yung mga lowly, against dun sa mga strong, at saka sa mga rich. Pero hindi naman ibig sabihin na yung mga mayaman, masama naman na maging mayaman. No? Parang ganyan. Pakisipin naman, wag na lang pala tayong magpayaman. No? Hindi naman yun ang ibig sabihin na ng dito. No? Ang ibig sabihin, wag tayong magpakita ng favoritism doon sa mga wealthy. Sa Romans 12:16 sabi naman, be of the same mind toward one another. Do not be haughty in mind, but associate with the lowly. Do not be wise in your own estimation. So, maki-associate din naman tayo with the lowly. Hindi lang doon sa ka-level natin or doon sa mas mataas yung level sa atin. Kumbaga, lahat pantay-pantay tayo. Because, yan, God delights in choosing the poor. Pinili din man ng ating Panginoon yung mga poor, yung mga mahihirap. At pinapakita kasi natin dito sa text na to, no, yung mga, sa susunod na verse na, yung mga rich kasi, sila yung nag-o-oppress doon sa mga poor. Sila yung nagdadala sa korte, ganyan, di ba? At parang, dito, parang masasama yung image na pinapakita sa poor. Which is, hindi naman ganun. Baka isipin nyo na, masasama pala yung mga poor noong time na yon, no? And hindi naman yun. Kasi, sa panahon natin ngayon, minsan, yung mga poor naman, sila naman yung nagpapahirap sa mga sa mga mayayaman, sila yung nagdadala sa korte or kung ano-ano mga masasamang ginagawa. So ang ating point number 5 is favoritism forgets the oppression by the rich. So ito kinakalimutan na ang favoritism, yung oppression na ginagawa ng mga mayayaman dun sa mahihirap. So ngayon now kasi worldwide, the overwhelming majority of the rich and powerful are unconverted. So ang majority kasi ng mga rich or mga wealthy people or may mga powerful, hindi pa sila talaga mananampalataya. Kaya mas marami silang nagagawang kasamaan doon sa mga mahihirap. Mas talagang pinahihirapan nila yung mga nakakababa. So James 2:6-7 sabi ito, but you have dishonored the poor. Is it not the rich who are exploiting you? Are they not the ones who are dragging you into court? Are they not the ones who are blaspheming the noble name of Him to whom you belong? So, ito yung kasi sinasabi nyo. Sabi niya, di ba yung mga mayayaman, sila yung nagdadala sa iyo sa court? They are exploiting you? Talagang ginagawa talaga kayo mga slaves, mga ganyan, kung anong mga masasamang ginagawa sa inyo. So, yun ang sinasabi nyo. Kaya parang, huwag kayong magbigay ng pabor sa kanila, sa mga mayayaman. Sa James 5, ito rin sa susunod na mga preaching, ipakita ko lang kung bakit. Yung si James, inaano na yung time na to, siguro yung mga mayayaman ng time na yun, talagang hindi maganda yung pinapakitang treatment doon sa mga mahihirap. Sabi ito, now listen, you rich people, weep and wail because of the misery that is coming on you. Your wealth has rotted and moths have eaten your clothes. Your gold and silver are corroded. Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days. Look, the wages you failed to pay the workers who mowed your fields
are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. You have lived on earth in luxury and self-indulgence. You have fattened yourselves in the day of slaughter. You have condemned and murdered the innocent one who was not opposing you. So ito yung pinapakita niya kasi dito, yung mga mayayaman. Sobra naman yung ginagawa doon sa mga mahirap. Yung mga kailangan bigyan ng sweldo, hindi niya pinapasweldo. Yung time na ng slaughter, sila napapataba, mga ganyan. So kaya yun siguro yung, ang sinasabi dito ni James sa James chapter 2. Pero hindi naman ibig sabihin na masama nga yung mayaman. So balance din naman. Yun ang gusto nating ipakita dito. So favoritism toward the rich doesn't make sense. Sabi nga sa Leviticus 19:15, you shall do no injustice in judgment. You shall not be partial to the poor, nor defer the great, but you are to judge your neighbor fairly. So kaya dapat hindi natin pinapakita yung impartiality natin pagdating doon sa mga mayayaman at saka sa mga mahihirap. Kumbaga, balance lang talaga. Kasi it doesn't make sense na magbigay tayo ng favoritism sa mga mayayaman. And last point natin is favoritism violates the law of love. Sa James 2:8-13 to, sabi niya sa James 2:8 and 9, if you really keep the royal law found in Scripture, love your neighbor as yourself, you are doing right. But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as lawbreakers. So sabi sa verse 9, no, if you show favoritism, you sin. So yung favoritism pala ay kasalanan. Kaya kung meron tayong pinapakitang favoritism sa ating kapwa, ayan, meron ka pinapaboran, nagkakasala tayo. And we need to do something. So ano ba yung royal law of Scripture? Bakit tinawag na royal law? Yung love your neighbor as yourself, yun yung royal law. Sabi niya, it is called the royal because it is a command from God, the King of Kings, and it is a summary of the law's second table, which deals with how people should treat each other. At sabi nga ni Clark, this commandment, thou shalt love thy neighbor as thyself, is a royal law, not because it is ordained of God and proceeds from His kingly authority over men, but because it is so useful, suitable, and necessary to the present state of man. We give the epithet royal to whatever is excellent, noble, grand, or useful. So yung palang love your neighbor as yourself is a royal law. Kaya talagang dapat ginagawa natin yan, sinusunod natin, ipinapakita natin yan bilang mga true believers and followers ang ating Panginoon. So favoritism breaks the law of God. So when you show favoritism, you violate your call to love all, just as you love yourself. Our call is to love everybody. Our call is to honor the king and the children, the greatest and the least. So kapag nagpakita tayo ng favoritism, inano na natin yung law of God. Binrake natin, hindi na natin siya sinusunod. And ang call sa atin is to love everyone. So nang walang pag-iimbot, walang pagtatangi, kumbaga pantay-pantay. Yan. So though, of course, sasabihin, kasi may preference. Yung pamilya, of course, unahin mo namang mahalin yun. Pero ibig sabihin, yung pagtrato natin sa bawat isa sa atin dito ay pantay-pantay. Pangatlo, breaking one law still makes you a lawbreaker. So, isa lang yung na hindi natin nasunod doon sa mga utos na yon, naging lawbreaker na tayo. Kaya sa James 2:10-11, for whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. For he who said, you shall not commit adultery, also said, you shall not murder. If you do not commit adultery, but commit murder, you have become a lawbreaker. So parang, ay bakit isa lang naman ang hindi ko nagawa, or ilan ang nasaway ko, bakit lawbreaker na ako? Kasi yung same law na yon ay same Lord ang nagbigay. Ang ating Panginoon, iisa lang ang nagbigay doon. Kaya, isa man, kung gusto mong yung judgment sa'yo ng Panginoon ay doon sa pagsunod ng mga kautusan niya, kailangan sundin mo talaga lahat yon kung yun ang gusto mo sa salvation mo, hindi yung grace ng ating Panginoon. Kasi isa lang yung ma-break mo doon, may kaparusahan ka na. So, mahirap talaga. Kaya, nagiging lawbreaker tayo kapag kagan. Kaya yung favoritism, hindi din pwedeng
piliin natin, ito Lord, ito lang yung susundin ko sa mga utos mo. Ito hindi ko na susundin. Hindi rin ganon. Walang favoritism din. Wala rin tayong titingnan. Dahil lahat dapat sinusunod natin. So, dapat hindi natin yan sinasaway. Kaya, isa man lang yung ma-break mo doon, nagko-commit na tayo ng sin. So, saved by mercy, we are saved by mercy to show mercy to others. So, tayo din, we are saved, of course, by grace. And since pinakita dito, dapat, dahil bigyan tayo ng habag ng ating Panginoong Jesus, magpakita rin tayo ng habag sa ating kapwa. Sa James 2:12-13, speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom, because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. So kapag hindi pala tayo naging merciful sa ating kapwa, doon tayo i-judge ng ating Panginoon. Mercy triumphs over judgment. Ano ba itong law of liberty na ito? Or yung sabi niyo, law that gives freedom. The law of liberty frees us from sin and selfishness. A genuine experience of this mercy obligates and empowers us to show mercy to others. Therefore, as a true Christian, having been transformed, will actively care for the poor and needy. The ideal church is one where the poor are dignified, hear the gospel, and find salvation, becoming heirs of an eternal kingdom. So, bilang mga Christian tayo, no, dapat pinapakita talaga natin ang tunay na pag-care natin sa mga nangangailangan. Tulad ngayon, maraming for sure sa mga kababayan natin ang may pangangailangan, especially sa Pilipinas, yung sa kanilang, kung makikita talaga yung picture, parang sabi mo, parang AI, no, yung na-wipe out sila, yung mga bubong na wala na, parang imposible, no, parang grabe, no. So, kung hindi ka pa rin naka-feel ng compassion, parang patigas na siguro yung puso mo, no? Talagang dapat matulong tayo sa kanila. At ipakita natin yon. Yun ang ipinapakita natin na pagmamahal din natin sa kanila. So, in summary, when we show favoritism, we break God's command. So, talagang binibreak natin at hindi tayo nakakasunod sa command ng ating Panginoon. We don't follow His character. Ang character ng Panginoon is impartial. Talagang wala siyang tinitingnan ng mga tao. Pantay-pantay ang tingin niya. And showing partiality reveals evil thoughts. So, nagpapakita pala ito na meron tayong mga evil thoughts or mga wrong motives, ganyan. Showing partiality discriminates against the poor and humble. Showing partiality shows a disgraceful attitude. It is a disgraceful attitude pala yung nagpapakita ng partiality. Showing partiality also shows foolish behavior, and showing partiality violates the law of love. Yung law of love, ito dapat pinapractice natin, yung loving your neighbor, especially yon. Kumbaga, walang kinikilingan doon. Dapat pantay-pantay tayo dyan. So, in application, ano yung titingnan? How can we disarm this favoritism trap? So, parang, ngayon, naisip nyo na ba or nag-reflect na ba kayo habang nakikinig sa preaching natin ngayon? Nagpapakita ba ako ng favoritism sa aking kapwa? Sa family, sa office, or sa mga friends mo, or sa mga iba-ibang lahi? Parang ganyan. So, paano natin kaya ito mapaglalabanan kung meron tayong ganong feeling or inclination, or meron pa tayong hindi nakakasalamuha sa ating kalagitnaan. So this week, as a SG, pag-usapan natin, ano ba yung dapat nating gawin sa atin bilang mga believers, mga tagasunod ng ating Panginoon, para hindi tayo magpakita ng partiality or ng favoritism sa ating kapwa, so sa ating mga SG members. Una, we must treat everyone as an image bearer of God. So tingnan natin lahat. Ito yung first step. Baguhin natin yung ating perception. Tingnan natin na lahat tayo ay kinreate na kawangis ng ating Panginoon. So wala akong titingnan based on social status, based on appearance, maganda ba siya, hindi matangos ba yung ilong niya, brown, may buhok pa ba siya, parang ganyan, or nakagraduate ba siya. Wala, dapat we must treat everyone na pantay-pantay. We must care for others like Jesus cares for us. We must see all people, rich and poor alike, in light of eternity. So, parang gano'n. So, tingin natin pantay-pantay. Wala tayong mas papaboran sa kanila.
Pangalawa, repent of judgmental habits. Kung tayo mas nagiging judge, parang titingnan natin, ginadjudge na natin ang tao based na sa appearance, so dapat nagre-repent tayo. Dapat wag na tayong ganun. Mag-repent na tayo, magbago na tayo, no? Kasi ang Panginoon nga, hindi naman niya tinitingnan yung itsura ng mga tao. Dapat tayo din. So, we must repent of our judgmental habits. Kasi ano yan evil thoughts yan Parang hindi naman tayo judge, no? Para mag-judge sa kanila. Kaya dapat nagre-repent tayo, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon at magbago na tayo. Ayan, unti-unti, magiging tayo, yung wala ng favoritism. Pangatlo, we must ask for forgiveness and amend your way. So, kung meron tayong napaboran, ganyan, so we must ask for forgiveness dun sa tao na yun. Of course, sa Lord, humingi tayo ng tawad sa Kanya na nagpakita tayo ng favoritism. And then dun sa tao na napakitaan natin ng partiality or ng favoritism, parang mas pinabura natin yung iba kaysa sa Kanya, we must ask for forgiveness also. And we must amend yung mga ways natin. Kung meron kailangang ayusin, baguhin, yun talaga yung yung law of love Dapat ayusin natin yan. And kung tayo naman yung na-discriminate at humingi naman ng tawad sa atin yung tao na yon, mag-forgive naman tayo. Huwag naman tayo magkaroon ng pride na hindi ko na yan kakausapin. Masama yung ginawa niya sa akin parang ganyan. Talagang diniscriminate ako yan, may favoritism yan. So dapat hindi ganon. So we must ask for forgiveness and amend yung ating ways. And lastly, practice the royal law of love, which is yung loving our neighbor as ourselves. So, importante yun. Maraming ways. Marami. Padalhan nyo na kung ano-ano. O kaya, especially ngayon, tulong, mga ganyan, di ba? Marami tayong pamamaraan para maipakita yung pagmamahal natin. Maraming mga practical ways to show yung love natin. So, we must treat everyone impartially. We must repent of our judgmental habits. We must ask for forgiveness, and then we must practice impartial love. So, walang favoritism sa love. So, in conclusion, first, we must examine our own heart. Do I play favorites? Do I give certain people, whether because of their personality, position, or what they can offer me special treatment instead of treating everyone with equal love and respect? So, yun na nga. Are we playing favoritism, ganyan, parang, sa office to favorite ko, ito hindi. O sa mga anak, ito favorite ko, ito hindi. Dapat walang mga favoritism. O sa mga friends, ito favorite ko, ito na laging kakausapin ko. So what we must do? Pray for God's eyes. Ask God to reshape your perspective and to fill you with His own impartial character. So, ihingi natin, Lord, sana kung ano yung character na meron ka, kung paano na tinreat mo yung mga tao, yung mga may ketong, yung mga may sakit, yung mga mahihirap. Lord, sana ganun din. Kaya bigyan mo ko ng strength na magawa yun, na maipakita ko yung pagmamahal sa aking kapwa, nang walang partiality, nang walang favoritism. Pangalawa and lastly, second, if you have been overlooked, kung ikaw naman ito na sa tingin mo, nakaranas ka ng discrimination, ayan. If you have been hurt or marginalized by someone else's favoritism, bring that pain to God. Trust that He sees your worth and will lift you up at the right time. Have confidence that He is in control and can work through this difficult situation for your ultimate good. So, ilapit mo sa Panginoon na, Lord, feeling ko, biktima ako ng discrimination or favoritism. Lord, ikaw na yung mag-ayos sa puso ko. Parang ganon. So, kasi kung hindi, dadalhin mo yan no? Parang, hindi mo masasabi sa tao na yon, no? Parang, praise God kung ako naka-experience ako, parang, na-overcome ko na yon. Kumbaga, kaya ko nang ikwento ang mga bagay na, napaboran siya kaysa sa akin. So, kasi si Lord yun yung nag-aayos ng puso natin So, ilapit lang natin sa Kanya. And it's about time, let's hug one another. Kung pag hindi pa natin, o na-shake hands pa yung mga kapatid natin, dapat wala tayong partiality pagdating dito sa treatment natin sa atin sa Acts Church. Dapat walang naiiwan sa Acts Church. Dapat lahat tayo ay pantay-pantay. So, yun lang po at let us pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong paalala, sa amin, Lord, kung paano dapat hindi kami magpakita ng favoritism or partiality sa aming kapwa, Lord. Lord, patawarin nga po kami, Panginoon,
kung may mga pagkakataon na ito po yung aming naiparamdam sa aming kapwa, sa aming mga kapatid, sa aming magulang, sa aming mga kaibigan, Lord, patawarin niyo nga po kami, Panginoon o God. At nawa ay magbago po yung aming perception at makita din po namin sila as yung kawangis mo, O God. At Lord, kung kami man po, Panginoon, ay naging biktima, Panginoon, ng discrimination or favoritism, Lord, baguhin mo rin po ang aming mga puso, Lord, na alam po namin, itong hurt na aming nararamdaman, kayo po ang makapagbigay ng kagaanan sa amin, O God. At tulungan mo po kami, Panginoon, na ma-practice namin yung tunay na pagmamahal namin sa aming kapwa. At maipakita namin ito ng walang favoritism or partiality, O God. Maraming salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po sa atin. Amen. So once again, let's sing this song as our prayer to God. Natulungan tayo ng Lord to love others, katulad ng pagmamahal na ibinigay din niya sa atin. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. So God. Manalangin po tayo.
O Ama, O Diyos, salamat po Panginoon Diyos sa kapamaraanan na kinausap niyo po ang bawat isa sa amin. Pinalaanan niyo po kami ng dapat na maging attitude namin ay katulad ng Panginoon Jesus. Na sa kanyang pagmamahal, sa pagtingin niya, sa pag-evaluate niya sa bawat tao, bawat isa, mahalaga. Irrespective of status, irrespective of achievements, lahat ay pantay-pantay ng ngailangan ng kaligtasang spiritual. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na i-reshape ang mga perspektibo naming baluktot. At sa totoo lamang, nung kinatagpo niyo po kami sa pamagitan ng inyong anak na si Jesus, ipinahayag niyo ng kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya. Since we are recipients of your grace, O Diyos, binigyan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu na nakatira sa amin. Magmula ng araw na yon, dahan-dahan ay pinalalago niyo po kami. Hayaan niyo po, Panginoon Diyos, na higit pa na magampanan namin ang aming pakikipag-ugnayan sa isa't isa bilang mga magkakapatid sa panampalataya, pagmahalan sa isa't isa kung paano kayo nagmahal equally sa inyong mga disipulo. Hayaan niyo rin po, Panginoon Diyos, na we will be more like Jesus, that Christ-likeness might be seen in us, that it will be a testimony sa loob ng iglesia and outside of the church. Those mga mahal namin sa buhay, sa mga kakilala namin, sa mga taong pinadadaan niyo po sa buhay po namin, maging ito'y kasamahan namin sa trabaho, mga kabarkada namin, at iba't iba pang mga pagkakataon na dinala niyo po kami sa kanilang buhay at dinala niyo sila sa amin, sa aming buhay. Maaring ito'y mga pansamantala lamang. Nawa maranasan nila na hindi namin sila tinitignan katulad ng pagtingin ng karaniwang tao, sinusukat ang bawat kaharap, kundi maging katulad kami ng aming Panginoon Jesus. Katulad ng awitin, nawa, at alam po namin, nais niyo po na kami ay magmahal kung paano kami minahal ng aming Panginoon Jesus. Walang pasubali, walang pananansya, kundi simply loving. Oh Lord, we would like to be more like your Son, Jesus Christ, that we might be able to glorify your name and may be found bilang mga tagasunod ni Kristo. Lord, patuloy niyo pong improve, baguhin, ayusin ang aming pakikitungo sa bawat isa. Father, forgive us sa mga pagkakataon na we fail you based on your standard. Kalinsabay nito, Panginoon Diyos, nais po namin pagpasalamat sa kapamaraan ng kung paano nyo blinebless ang inyong lokal na iglesia dito sa pamagitan ng financial. At salamat po sa paghihipon niyo po sa bawat isa sa amin na sa kapamaraanan ng aming pagkakaloob, yun ay bahagi ng pagtanda ng aming pagmamahal sa inyo. Hindi kami napipilitan, kundi maluwag sa puso namin na binibigay sa inyo o kumbaga binabalik sa inyo ang karampatang para sa inyo at higit pa kung kinakailangan. We pray, Panginoon Diyos, sa amin mga kapatiran na may pangailangan financial. Hayaan niyo po na maging aware rin po kami dito
Hiling po namin ang inyong pagpapala sa kanila, sa kapamaraan ng inyong pinili, maging ito sa pamamaraan ng trabaho at sa iba pa, Panginoon Diyos. Na abutin niyo po ang bawat isa at gamitin niyo rin po kami to meet their needs. Hiling po namin, Panginoon Diyos, sa mga pagpapalang ito, patuloy na gamitin niyo po ito para sa extension ng inyong kaharian. Lord, we would like to thank you sa lahat ng mga kapatiran namin na magdiriwang ng kanilang kaarawan, mga wedding anniversary, na lahat sila, Panginoon Diyos, ay inyong pagpalain in ways that you choose. At hayaan niyo po, Panginoon Diyos, na sa kanilang buhay, sa mga signposts na ito, katulad ng birthdays, ay maalala po nila at maalala rin po namin na dapat namin bilangin ang aming mga araw, sandali, to realize na patuloy niyo kami pinapahiraman ng buhay upang kami ay magamit niyo bilang instrumento upang umabot sa kanila. Kaya hayaan niyo po, Panginoon Diyos, sa karagdagang wisdom na inyong ibibigay sa kanila sa panibagong taon na ng kanilang gulang. At sa pagsasama ng mag-asawang sa asawa, ay hayaan niyo po na pagpalain niyo rin po sila. That they will love, respect each other, at tunay, Panginoon Diyos, na ang kanilang mga buhay, katulad nila Jimuel at ang kanyang asawa, ay maging isang refleksyon ng pagsasubmit ng church o ng mga mananampalataya kay Kristo na siyang puno at pagmamahal ng asawang lalaki sa asawang babae in a way na even his life, that he is willing to give his life for his wife. Panginoon Diyos, purihin ka sa pag-abot niyo po sa amin. At hayaan niyo po, Panginoon Diyos, na ang natutunan po namin ay minsan pang magpapaalala sa amin, magpapatibay sa amin, na lalago kami, lalalim kami sa pananampalataya, and it will be reflected by the words that we have heard. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya at pagliligtas na nagmumula sa Diyos Anak at sa papatnubay ng Diyos Espiritu, ang sumabawat isa sa atin, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. God bless po. Magandang gabi.